Guni-gunihin ang isang digmaan kung saan ang kalaban ay naninirahan sa ilalim ng lupa, umaatake ng biglaan at nawawala sa gubat sa loob ng ilang segundo habang nakatayo ka na may machine gun sa gitna ng berdeng impyerno, hindi sigurado kung saan manggagaling ang bala. Ang digmaang Vietnam ay naging isang bangungot para sa pinakamalakas na hukbo sa mundo dahil ang mga tangke, sasakyang panghimpapawid at bilyon-bilyong dolyar ay hindi gumagana rito, ang isa na higit na nakakaalam sa gubat ang nanalo. Ang mga sundalong Amerikano ay nakipaglaban sa isang kaaway na maaaring tumambang ng ilang linggo hanggang tuhod ang lalim sa putik, nabubuhay sa isang dakot ng bigas, naghihintay sa perpektong sandali para sumugod. Ito ay isang digmaan na walang mga frontline kung saan ang isang magsasaka ay nagtatrabaho sa bukid sa araw at naging isang mandirigma sa gabi at imposibleng makilala ang mga sibilyan mula sa mga kaaway. Sa ilalim ng gubat, naghukay ang mga Vietnamese ng 250 kilometro ng mga tunnel, isang tunay na lungsod sa ilalim ng lupa na may mga ospital, bodega, kusina, at mga dormitoryo sa lalim na hanggang 10 metro. Napakakitid ng mga tunnel na kahit ang malalaking sundalong Amerikano ay hindi kayang pumasok at sadyang dinisenyo ito ng mga Vietnamese sa ganoong paraan dahil alam nila ang mga katangian ng kalaban. Sa loob ng mga tunnel, may mga patibong na inilatag, mga sibat na kawayan, mga makamandag na ahas sa mga kahon, mga minahan na may tripwire at bawat pagliko ay maaaring maging ang huli para sa sinumang maglakas loob na bumaba roon. Lumikha ang mga Amerikano ng mga espesyal na unit ng mga daga sa tunnel, ang pinakamaliit at pinakamatatapang na sundalo na, armado ng mga pistola at flashlight, ay gumagapang patungo sa kadiliman, alam na baka hindi na sila makabalik. Ang napalm ay isang halo na parang gulaman na dumidikit sa balat at nasusunog sa temperaturang higit sa 1,000 degrees Celsius. 400,000 tonelada nito ang inihulog sa kagubatan ng Vietnam. Nang bumagsak ang napalm sa isang nayon, nagsitakbuhan ang mga tao palabas na nilamon ng apoy at tumalon sa tubig, ngunit ang halo ay patuloy na nasusunog kahit sa ilalim ng tubig. Iyon lamang ang pinaniniwalaan ng mga Amerikano na paraan upang masunog ang kagubatan. Ngunit iyon lamang ang simula. Pagkatapos ay dumating ang Agent Orange, isang kemikal na pumatay sa lahat ng halaman. 20% ng Timog Vietnam ang naspray nito sa loob ng ilang taon. Ang Agent Orange ay nagdulot ng kanser at mga mutasayon, ang mga bata ay ipinanganak na may mga deformidad kahit 20 taon pagkatapos ng digmaan at sa ilang mga lugar, ang kagubatan ay hindi pa rin nakakabangon. Noong 1954, ang bansa ay nahati sa dalawang bahagi, ang komunistang hilaga sa ilalim ng Ho Chi Minh at ang kapitalistang timog na sinusuportahan ng Amerika. Ang pagkakahati ay nilayo na maging pansamantala hanggang sa halalan, ngunit hindi naganap ang halalan dahil alam ng lahat na ang mga komunista na sinusuportahan ng karamihan ng mga magsasaka ang mananalo. Natakot ang Amerika sa isang domino effect kung ang Vietnam ay magiging komunista, ang Laos, Cambodia, Thailand at ang buong Timog Silangang Asya ay mapapasailalim sa pulang bandila. Para sa US, ito ay isang ideolohikal na digmaan laban sa paglaganap ng komunismo at para sa mga Vietnamese, ito ay isang pakikibaka para sa kalayaan at pag-iisa ng bansa pagkatapos ng 100 taon ng kolonyal na pang-aapi. Noong 1964, umano'y inatake ng mga bangkang hilagang Vietnamese ang isang Amerikanong destroyer sa Golpo ng Tonkin, bagamat nananatiling hindi malinaw kung nangyari nga ito. Binigyan ng Kongreso si Pangulong Johnson ng awtoridad na gumamit ng puwersang militar nang hindi nagdedeklara ng digmaan at sa loob ng isang taon, 184,000 tropang Amerikano ang nasa Vietnam. Ipinakita ng mga unang pangunahing labanan na hindi magiging mabilis ang tagumpay, gumamit ang mga Vietnamese ng mga taktikang gerilya, umaatake at umatras nang hindi nakikilahok sa isang mapagpasyang labanan. Tiwala ang pamunuan ng Amerika na ang superior na teknolohiya ang magpapasya sa resulta, ngunit ang mga helicopter at bomber ay napatunayang walang silbi laban sa isang kaaway na maaaring mawala sa kagubatan. Sa loob ng 8 taon ng digmaan, 7.5 milyong tonelada ng bomba ang inihulog sa Vietnam, 3 beses na mas marami kaysa sa pinagsamang dami ng bomba sa Germany at Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Binomba nila ang mga estratehikong target, kagubatan, nayon, palayan, lahat ng gumagalaw, kahit ang mga bagay na hindi gumagalaw, araw-araw, nang walang pagkaantala, upang sirain ang mga gerilya at ang kanilang mga base. Ang kampanya ng pambobomba na tinatawag na Operation Rolling Thunder ay tumagal ng 3.5 taon kung saan ang mga piloto ay lumilipad ng 300,000 sorties, ngunit ang hukbo ng hilagang Vietnam ay lalong lumakas. Ang problema ay kulang ang mga Vietnamese sa malalaking pabrika at planta, ang kanilang hukbo ay sa inyaplaya ng China at USSR at ang mga gerilya ay nakatago ng maayos kaya mas madalas na pumatay ng mga sibilyan ang mga bomba.
Isang 16,000 kilometrong kalsada ang umaabot sa mga kagubatan ng Laos at Cambodia, dala ang mga armas at pagkain para sa mga gerilya sa timog sakay ng mga bisikleta, truck at sakay lamang sa kanilang mga likod. Ang daanan ay hindi iisang kalsada kundi isang network ng mga ruta na patuloy na nagbabago. Kapag binomba ng mga Amerikano ang isang bahagi, ang mga Vietnamese ay gagawa ng isang likuan magdamag. Daan-daang libong porter, marami sa kanila ay mga kababaihan, ang naglakad sa daanan, may dalang 50 kilo ng kargamento at naglalakad ng ilang buwan sa mga latian at daanan sa bundok na may malaria. Ang mga Amerikano ay naghulog ng milyon-milyong tonelada ng bomba sa daanan, nilagyan ito ng mga motion sensor at nag-spray ng mga kemikal, ngunit hindi nila napigilan ang daloy ng mga supply, ang daanan ay nanatiling gumagana hanggang sa huling araw ng digmaan. Ang mga Vietnamese sniper ay maaaring humiga ng hindi gumagalaw sa loob ng 2 araw sa isang hukay na natatakpan ng mga sanga, naghihintay na dumaan ang isang Amerikanong patrol, nagpapaputok ng isang putok at pagkatapos ay maglaho. Nagpaputok sila gamit ang mga sinaunang rifle noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit kilalang-kilala nila ang gubat kaya tinamaan nila ang kanilang target sa unang putok at pagkatapos ay naglaho sa luntiang halaman ng walang iniiwang bakas. Mas kinatatakutan ng mga sundalong Amerikano ang gubat kaysa sa direktang labanan dahil maaaring dumating ang kamatayan anumang oras. Maglalakad ka sa isang landas at hindi mo malalaman kung may sniper na nagtatago sa mga palumpong o isang nakabaong minahan. Naglalagay ang mga gerilya ng mga bitag sa lahat ng dako, mga hukay na may mga tulos, mga minahang gawa sa mga hindi sumabog na bomba ng Amerika, at mga alambring nakasukbit sa taas ng leeg, nakamamatay ang gubat kahit walang direktang kontak sa kaaway. Noong ika-31 ng Enero taong 1968, noong pista opisyal ng bagong taon lunar, 80,000 gerilya ang sabay-sabay na sumalakay sa 100 lungsod. Ang pag-atake ay isang ganap na sorpresa, pinasok pa ng Vietcong ang embahada ng Amerika sa kabisera at sumiklab ang labanan sa mga lansangan ng mga lungsod na itinuturing na ligtas noong isang araw lamang. Naitaboy ng mga Amerikano ang lahat ng pag-atake sa loob ng isang buwan at nawalan ng mga gerilya ng 45,000 kalalakihan. Ito ay isang sakuna sa militar para sa Hilagang Vietnam, ngunit isa rin itong pinakamalaking tagumpay para sa kanila. Dahil nakita ng mga Amerikano sa kanilang sariling bayan sa telebisyon na ang digmaan ay hindi napanalunan, na ang kaaway ay malakas at maaaring umatake kahit saan, tuluyang bumagsak ang suporta ng publiko para sa digmaan. Noong ika-16 ng Marso taong 1968, pinasok ng mga sundalong Amerikano ang nayo ng My Lai, di umano'y nagtatago ng mga gerilya doon, ngunit tanging mga matatandang babae at bata lamang ang kanilang natagpuan. Sa loob ng 4 na oras, binaril nila ang 504 na sibilyan, kabilang ang mga sanggol, ginahasa ang mga babae, sinunog ang mga bahay, at pinatay ang mga alagang hayop. Hindi ito isang operasyong militar kundi isang malawakang pagpatay. Sinubukan ng mga opisyal na pagtakpan ang massacre, ngunit pagkalipas ng 1 taon, lumabas ang impormasyon sa press, kumalat ang mga litrato ng mga pinatay na bata sa buong mundo, at nagulat ang Amerika sa ginawa ng mga sundalo nito. Sa kabuuan, 2 milyong sibilyan ang namatay sa Vietnam dahil sa pambobomba, napalm, mga sandatang kemikal, at dahil lamang sa sila ay nasa maling lugar sa maling oras. Pinalabo ng digmaan ang linya sa pagitan ng mga mandirigma at sibilyan. Habang nakikipaglaban ng mga sundalo sa mga kagubatan ng Amerika, milyon-milyong tao ang nagtungo sa mga lansangan dala ang mga karatulang kontra-digmaan at sinunog ng mga estudyante ang mga abiso ng draft at tumangging pumunta sa Vietnam. Ang draft ay batay sa isang loterya, ang mayayaman ay maaaring pumiling hindi sumali dahil sa mga kadahilan ng pang-unibersidad o pangkalusugan, habang ang mga mahihirap at mga minorya ay namamatay, na lumilikha ng isang pakiramdam ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Tuwing gabi, ipinapakita sa telebisyon ang mga kabaong ng mga sundalong nasawi, 58,000 patay ang umuuwi, at bawat pamilya ay nagtataka kung bakit namamatay ang kanilang mga anak para sa isang dayuhang bansa. Pagsapit ng 1970, 70% ng mga Amerikano ang naniniwala na ang digmaan ay isang pagkakamali at ang bansa ay nahahati sa pagitan ng mga sumusuporta sa militar at ang mga humihiling ng agarang pag-atres. Noong 1970, sinalakay ng mga Amerikano ang neutral na Cambodia upang sirain ang mga base ng Hilagang Vietnam at putulin ang mga ruta ng supply at kumalat ang digmaan sa kalapit na bansa. Ang pambobomba sa Cambodia ay napakatindi kaya't nasa pagitan ng 100,000 at 500,000 sibilyan ang namatay, na nagwawasak sa bansa, na nagbukas ng daan para sa pag-usbong ng Khmer Rouge. Nagsagawa ang Khmer Rouge ng genocide laban sa kanilang sariling mga mamamayan, na pumatay ng 2 milyong Cambodian, isang hindi direktang bunga ng paglawak ng digmaang Vietnam sa mga kalapit na teritoryo. Nasunog ang buong Indochina at binomba rin ng Laos, na nakatanggap ng 2 milyong tonelada ng bomba bawat tao, mas marami kaysa sa ibang bansa sa kasaysayan. 12,000 helikopter ang ginamit sa Vietnam na naglapag ng mga sundalo, naglilikas ng mga sugatan at nagsagawa ng mga airstrike.
Ito ang unang digmaan kung saan ang helicopter ang naging pangunahing paraan ng transportasyon. Ang mga sikat na Huey helicopter ay lumipad ng mababa sa ibabaw ng gubat, ang mga machine gunner ay nagpaputok mula sa mga bukas na pinto, at ang tunog ng mga rotor blade ay naging soundtrack ng digmaan para sa isang henerasyon ng mga sundalo. Ngunit ang mga helicopter ay mahina, sila ay binaril ng mga machine gun at grenade launcher. 5,000 helicopter ang nawala noong digmaan, marami ang bumagsak sa gubat, ang kanilang mga tripulante ay namatay o nabihag. Ang mga piloto ng helicopter ay naglipad sa mga pinakamapanganib na misyon, lumapag sa ilalim ng putok upang kunin ang mga sugatan. Marami ang nakatanggap ng pinakamataas sa parangal para sa katapangan, ngunit ang kanilang kabayanihan ay hindi kayang tumbasan ang kawalang saysay ng digmaan. Noong ika-30 ng Abril taong 1975, dumating ang mga tangke ng Hilagang Vietnam sa kabisera ng Timog Vietnam. 2 taon na ang nakalilipas, umatras na ang mga Amerikano, kaya't naiwan ng mga alyado kasama ang kaaway. Ang mga huling Amerikano ay lumikas sakay ng helikopter mula sa bubong ng embahada. Libo-libong mga Timog Vietnamese ang sumalakay sa bakod habang sinusubukang sumakay, ngunit walang sapat na espasyo para sa lahat at marami ang pinabayaan sa kanilang kapalaran. Nagkahiwa-hiwalay ang hukbo ng Timog Vietnamese sa loob ng ilang linggo, inihagis ng mga sundalo ang kanilang mga armas at tumakas ang Pangulo palabas ng bansa dala ang ginto, at ang mga natira ay naghintay ng mga paghihiganti mula sa mga nanalo. Natapos ang digmaan sa isang ganap na tagumpay para sa Hilagang Vietnam, nagkaisa ang bansa sa ilalim ng pamamahala ng komunista, at ang Amerika, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ay natalo sa isang digmaan, isang dagok sa pambansang pagmamalaki. Ang digmaan ay nagdulot sa Amerika ng $141 bilyong, ngunit ang tunay na halaga ay mga buhay, 58,000 ang namatay, 314,000 ang nasugatan, at milyon-milyon pa ang may psikolohikal na pilat. Ang mga veterano ay umuwi at sinalubong hindi bilang mga bayani kundi bilang mga mamamatay tao, sinisi sila ng lipunan sa nawalang digmaan, marami ang bumaling sa alak, nagpakamatay, o nawalan ng tirahan. Ang post-traumatic stress disorder ay unang opisyal na kinilala pagkatapos ng Vietnam. Ang mga sundalo ay gumugol ng mga taon sa pagdurusa mula sa mga bangungot ng pagbabalik sa gubat sa ilalim ng mga bala. Para sa Vietnam, ang halaga ay mas mataas pa, 3 milyong patay, isang bansang nawasak, milyon-milyong refugee, at ang mga epekto ng mga sandatang kemikal na pumapatay pa rin ng mga tao 50 taon na ang lumipas. 800,000 tonelada ng hindi pa sumasabog na mga kanya nang nakatambak pa rin sa lupa ng Vietnam na pumapatay ng mga tao bawat taon, at mga batang naglalaro sa gubat na nakatapak sa mga minahan. Ipinakita ng digmaang Vietnam na kahit ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo ay hindi kayang talunin ang isang bayang lumalaban para sa kanilang lupain at handang gumawa ng anumang sakripisyo para sa kalayaan. Pinatunayan nito na ang kahusayan sa teknolohiya ay walang silbi laban sa mga taktika ng gerilya, na ang pambobomba ay hindi sumisira sa kagustuhang lumaban ngunit lalo lamang nagpapatindi ng puot sa mga mananakop. Ang pangunahing aral ng Vietnam ay ang isang digmaan ay hindi maaaring manalo ng walang suporta ng lokal na populasyon, at kung hindi maintindihan ng mga sundalo kung bakit sila nakikipaglaban at namamatay. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.